Alam mo ba? Di hamak na tayong mga Pilipino ay mahilig sa tsokolate. Mapainumin man o pagkain, gaya na lamang ng champurado at mga candy na nabibili sa sari-sari store ay hindi natin pinapalagpas. Kaya nang dalhin ng mga Espanyol ang cacao beans sa Pilipinas noong ika-17 siglo, sa pamamagitan ng Manila-Acapulco Galleon Trade, umusbong ang kaliwat kanang mga taniman ng kakao. Katunayan, alam nyo ba na ang cacao beans ay ginamit ng mga unang sibilisasyon sa Mesoamerica bilang kanilang currency o pambayad sa mga produkto? Ang mga cacao beans ay parte ng kasaysayan ng Aztecs at Mayans dahil ito ang ginamit nila na pambayad noon. Katunayan, mas mahal ito kaysa sa ginto o pilak dahil mahirap itong paramihin at pinaniniwala ang regalo ito sa kanila ng Diyos na si Quetzalcoatl. Ang tsokolate ay madalas na ginagawang inumin na tinawag na chocolatl na pinagmulan ng salitang chocolate. Marami sa mga tao noon, kasama na ang mga Aztec, ginugugol ang kanilang buong buhay sa pag-aani ng kakao. Maliban dito, matagal ding masira ito. Katunayan, kinilala rin ito sa tawag na food of the gods at naging simbolo rin ito sa estado ng mga tao noon. Taong 1670 nang unang itanim ang kakao sa bansa. Matapos ang ilang siglo, ang kakao ay nabigyan na ng pansin at mas lalong napaunlad. Sa ating bansa, ang Davao Region ang tinaguriang top producer ng kakao at nakapag-ani ito ng 1.67,000 metric tons mula Abril hanggang Hunyo noong 2023. Pero, alam nyo rin ba na ang kakao ay may mga sangkap na tumutulong sa ating kalusugan? Isang halimbawa, ayon sa International Cocoa Organization, ang kakao ay may taglay na flavonoids na nagbibigay proteksyon sa mga cells ng ating katawan. Tumutulong ito na mapababa ang ating blood pressure, maiwasan ang pagkakaroon ng inflammation o pamamaga, at mas mapabuti ang daloy ng dugo, kolesterol at blood sugar level. Kaya naman, hindi lamang pampalasa ang kakao, kundi isa rin itong mahalagang sangkap sa pagkakaroon ng magandang kalusugan. Ngayon, alam mo na!